Binigyan din ni Budget Secretary Benjamin Diokno ang mga hakbang ng pamahalaan para maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipino sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan sa Calamba City, Laguna. Pinangunahan din ni Diokno at mga lokal na opisyal ng lungsod ang pagbibigay pugay sa mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay sa krisis sa Marawi. May ulat si Ria Fernandez. Tuloy na inilalaban ng pamahalaan ang mapayapa at magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Bagamat matagal nang malaya ang Pilipinas mula sa mga mananakop na Espanyol, sinabi ni Budget Secretary Benjamin Diokno sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan sa Calamba, Laguna na bihag pa rin tayo hanggang ngayon ng iba't ibang suliranin. Ang kalayaan ay may iba't ibang muka. Kung noon ay ninais ng mga ninuno natin na makatamasa ng kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop, ngayon, ang ating bansa ay nagnanais na makatamasa ng kalayaan mula sa kahirapan, kriminalidad, korupsyon at marami pang ibang mga pagsubok na dala ng nababagong panahon. Isaan niya sa mga hakbang ng gobyerno ang pagpapalakas palalo ng ekonomiya ng bansa, lalo't kinokonsidera ito sa kasalukuyan bilang isa sa mga fastest growing country sa fastest growing region sa buong mundo. Sabi ni Diokno, sa susunod na taon, tataas sa 3.8 trillion pesos ang pambansang budget mula sa 3.4 trillion pesos ngayon 2017. Ito ay para pondohan ang mas marami pang programa at proyektong pangkalusugan, pang-edukasyon at pang-infrastruktura. Asahan din anya ang pag-angat ng kita ng pamahalaan sa 2.8 trillion pesos sa pagpapatupad ng Comprehensive Tax Reform Package sa 2018. Nakatuon din ang pansin ng gobyerno sa pagkamit ng kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Siniguro tayo ni Brigadier General Padilla na patuloy ang ating mga sundalo sa kanilang pagpuksa sa mga miyembro ng MAOTE at may malaking tsansa na tuluyan nating mapalaya ng ating AFP ang buong lungsod ng Marawi ngayong araw ng Kasarinlan. Napakahalaga para sa ating gobyerno ang pagtataguyod at pagpapanatili ng kapayapaan sa buong bansa. Paulit-ulit itong binibigyang diin ni Presidente Duterte dahil ito ang unang sinisiguro ng isang bansa kung nais nito ang kaunlaran. Si Diokno ang panauhing pandangal at nanguna sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa Calamba City Hall kasama ang mga lokal na opisyal ng lungsod. At bilang pakikidalamhati sa kanilang mga naulila, tayo pong lahat ay mag-aalay ng sandaling katahimikan. Simple ngunit makabuluhan ng programa kung saan binigyang pugay ang mga sundalong nagbuwis ng buhay sa gulo sa Marawi. Umawit din ang bayan ko at nagpalipad ng mga kalapati't lobo para sa pagkamit ng minimithing kalayaan ng kasalukuyang henerasyon. Para sa bayan, Ria Fernandez, Calamba City, Laguna.